bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Sa umagang ito, darako tayo ngayon sa salita ng ating Panginoon kung bakit tayo ay nabubuhay ay dahil sa mga bagay na ito upang kilalanin natin ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Ang ating pag-uusapan ay dito natin matutunghayan at dito natin makikita sa Lucas sa chapter 10 verse 25 to 37. Ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ating mabasahin ay ganito ang nakasaad. At sinabi niya sa kanya ano ang nasusulat sa kautusan. Ano ang nabasa mo? At pagsagot niya ay sinabi, bigyan mo ang Panginoon mong Diyos. Okay. Pagsagot sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano nabasa mo? At pagsagot niya sinabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito, at mabubuhay ka. Datapwat siya, na ibig magmaaring ganap sa kanyang sarili, ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa-tao? Sumagot si Jesus at sinabi, isang tao bumaba sa Jericho na mula sa Jerusalem, at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan na sa kanya'y sumansam. At sa kanya'y humampas at nagsialis na siya iniwang halos patay na. At nagkataong bumababa sa daang yaon ng isang saserdote at nang makita siya dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon din paraan ay isang Levita naman nang dumating siya sa daang yaon at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Natapat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay, dumating sa tinaroroonan niya at nang siya makita niya ay nagdalang habang at lumapit sa kanya at tinalian ng kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak at siya isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya inalagaan. At nagkinabukas ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya at ang anumang nabubul mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nakipagkilalang ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagkawang gawa sa kanya at sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Sa pagyaon nga nila sa kanilang laka, okay, hanggang doon na lang. Okay. Hulihin ang pagpabasa ng salita ng ating Panginoon. Praise God. Tayo po yung manalangin, dakila at tapat na Diyos. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong kabutihan, O God. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pagtitipon, ang pagsasama-sama namin, Panginoon. At pagpalain mo rin, gamitin mo, Panginoon, ang iyong salita sa lahat ng mga tao na makakasaksi ng iyong kabutihan, O God. Marami pong salamat sa iyong kabutihan, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. So, meron lang po akong nais na bigyan ng katotohanan, alisin sa kaisipan ng mga tao. Yung tinatawag kasi, ang tao kasi may malaki at mataas na expectation lalo na sa ating Panginoon. Na iniisip nila na sa lahat ng oras, sa bawat aspeto o larawan ng kanilang buhay, sila ay nauunawaan at uunawain at ipagmamalasakit ng ating Panginoon. Ito yung kaisipan. Napakaraming tao
Dahil ang pagkakilala nila sa ating Panginoon, ang Diyos ay malawak ang kaisipan, malawak ang pangunawa. Ang Diyos ay dakila sa pag-ibig at walang kaparis ang kanyang pagmamahal. Lahat po na sinabi ko yun ay totoo sa karakter ng ating Panginoon. Pero nais ko lang bigyan ng pansin at dagdagan pa ang ating pagkakilala sa ating Panginoon sa umagang ito. Kaya bilang mga Kristiyano ay dapat makilala pa rin natin ng lubusan o ng gusto ang Panginoon sa ugali, gawi, sinasaloob ng Diyos ay dapat kilala at alam natin. At bilang Kristiyano, dapat alam mo ang kanyang buong pagka-Diyos. Kung ano ang nakapagbibigay lugod sa Kanya at kung ano ang pinamumuhian ng Diyos. Ay ang isa pang bagay na dapat nating malaman ay tungkol yung sa pagmamalasakit ng ating Panginoon. Yun ang aking bibigyan ng pansin dito. Ang isang bagay na nakatanim sa ating isipan ay ang kaisipan dahil siya'y Diyos, siya'y mapagmalasakit sa lahat ng bagay. Totoo sinabi ng Mateo, Matthew chapter 11 verse 28, kung natin kayong lahat ng papagal at kayong aking bibigyan ng kapahinaan. Idagdag pa natin yung sinabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ibigay niyo sa kanyang lahat ng inyong nakabalasahan sapagkat ipinagmamalasakit kanya. So, lahat ng yan ay mayroong katotohanan. Yan ang isang malaking katotohanan. Lahat yan ay hindi natin pinapasinungalingan. Pero ang isa lang bagay na nais ko lang bigyan ng pansin, pag-aaralin natin at pag-alalimin pa natin ang gusto kung ano ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. Kaya sa lumagang ito, nais kong mag-usap sa paksang Jesus doesn't really care. Ang ating teksto ay pagkakakitaan natin ng ibang pakikitungo ng Panginoon. Iba't ibang, ayaw ko kung natatandaan ninyo, may pangangaral na ako rito na sabi ko na ang Diyos, ang Panginoon ay may iba't ibang uri ng pakikitungo sa tao. So, titingnan natin ang ilang halimbawa sa Bible na ang Panginoon ay kung ating bibigyan ng pansin ay parang hindi mo kakikitaan ang pagmamalasakit sa ilang mga bagay na sumusunod. Kung ating bibigyan ng pansin yung sa aklat ng Lucas sa chapter 10 verse 40, yun yung pangyayari sa tahanan ni Marta. Dito yun, ang nasulat nyo sa Bible. Ganito sinasabi ng Bible. Lucas sa chapter 10 verse 40, ang sabi ng Bible ay ganito, ngunit si Marta ay naninigaling sa maraming paglilingkod at siya lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod mag-isa, iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Sa 41, dapat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naninigaling ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay na kapwa isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Nakapaloob doon yung parang in-ignore ng Panginoon yung request ni Marta na siya na may itulungan. Kapag si Marta kasi ay abala sa mga bagay na sabi ko nga dahil mayroong gathering sa kanilang tahanan, si Marta ay maaring abala sa magiging merienda nung nagtitipon. At sinabi niya, Panginoon, ipapanik mo naman kay Maria na tulungan ako sa gawain ito. Pero ang sabi dito, hindi siya binigyan ng pansin ng Panginoon. Ang pangyayari sa bangka habang sila'y naglalaya, yun yung makikita natin sa Marcos chapter 4 verse 38 na ang sabi doon,
habang sila'y nasa critical na tagpo sapagkat na dinabagyo ang karagatan at sila'y halos lumubog. At sinabi ng mga alagad, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na kami mamamatay. Sabi roon ang Panginoon ay natutulog sa may hulihan ng bangka. So itadagdag pa natin yung Matthew chapter 12 verse 46 to 50. Ayun ay pangyayari ukol sa mga kapatid at ina ni Jesus na naglakbay ng malayo para lang makita ang kanilang anak ni Maria na si Jesus at makita ng mga bunsong kapatid ng Panginoon si Jesus. Pero sabi ng ating Panginoon, wala tayong makikita sa kasaysayan na habang siya'y nangangaral, hinihinto niya yung kanyang pangangaral at sinabi niya, excuse me mga brother and sister, andyan lang sa labas yung aking malayo pang pinagalingan ito, ay lalabasin ko muna. Wala tayong makikita ng ganun. Bagkus sinabi ng ating Panginoon, sino ang aking kapatid, sino ang aking ina. Ang lahat na nakaupo na ito sa aking harapan at nakikinig ng aking TV, sila ang aking mga kapatid. Wala kang mababasa na tinalikuran niya ang gagawin at nilabas ng kanyang magulang at ng kanyang mga kapatid. So sa madaling salita, hindi niya pinagmalasakit yung mga kapatid niya. Kaya una nais ko bigyan ng pansin, tingnan natin ang larawan ng mga bagay na di kakitaan ng pagmalasakit ni Jesus. Yan ang nais ko bigyan natin ng pansin. Dito sa tinagurian na chapter, Lucas chapter 10 verse 25 hanggang 37 na ba ito or okay, hanggang 37 nga ay binigyan dito ng pansin. Una yung picture ng isang tao makasalanan. Verse 13, ang sabi rito ay siya nahulog sa isang kamay ng isang tulisan. At ibibigyan ng pansin, walang nagmalasakit sa kanya, yung paglalarawan niya ay makikita natin na talagang pinahintulot ng Panginoon na mangyari sa kanya yung mga bagay na yun. Kasi ito'y pagsasalaysay ng ating Panginoon, kaya ipinapakita niya dito, pinahintulutan niya na yung taong yun ay malaglag mula sa kamay ng mga tulisan. Ito makita natin yung sumpa o yung sakit, yung pagiging, yung dinanas o yung katayuan ng lalaki na yaon na nahulog sa kamay ng tulisan. Ay makikita natin parang ginaliwala ng ating Panginoon. Pinahintulutan niya na mangyari yung mga bagay na yun. At yan ang larawan minsan ng sanglibutan. Nangyayari ito, kaya may mga tao nagsasabi nasa ng Diyos kung talagang tunay na mayroong Diyos. So doon natin makikita yung ilang larawan na yun. Ipinakita din dito ng Panginoon, pinakita niya, sinalarawan din niya ang isang relihiyon na pinakita dito ng Panginoon na parang hindi niya binigyan ng pansin o pagpapahalaga. At yung sinabi roon na habang mayroong isang lalaki na hulog sa kamay ng tulisan, ang sabi rito, mayroong isang saserdote. Kung ating bibigyan ng pansin yung saserdote ay isang religious leader. Sa mababaw na sali, may pari ang pagkabanggit doon. At nasabi doon, sa halip na bigyan niya ng pansin ng lalaki na nahulog sa kamay ng tulisan, hindi pinansin. Kaya parang inaalsan niya, hindi niya pinagmalasakit yung bibig ng religion. Diba? Nung relihiyon. So, ito yung mga katotohanan na makikita natin dito sa ating pinag-uusapan sa umagang ito. Minsan mayroong mga bagay na hindi makamisa nakikitaan mo ng pagmamalasakit ng ating Panginoon.
bagay na nais kong bigyan ng pansin. Hindi sa lahat ng oras, ito ang dapat natin unawain ha. Hindi sa lahat ng oras, uunawain ka ng Diyos. Yun po ang huwag natin kalilimutan. Kung bakit ko ito nasabi? Sa aklat ng Lucas, sa chapter 9, verse 59, ganito sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Aklat ng Lucas, chapter 9, verse 59. Ganito ang pagkakasaad ng salita ng ating Panginoon. Mabasahin ko. At sinabi sa kanya ni Jesus, sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin, dahil pagpapad siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna ako makauwi at mailibing ko ang aking ama. Sa verse 16, datapat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sarili, patay. Datapat imangon ka, ipalita mo ang kaharian ng Diyos. At ang iba na may nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon, datapat pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasambahay ko. Datapat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa Diyos. Kung ating bibigyan ng pansin doon, hindi ginagrante o hindi inunawa ng ating Panginoon yung sinasabi ng mga alagad. Sabi ng mga alagad, Panginoon, susunod ako sa iyo, kaya pahintulutan mo muna ako makapagpaalam sa aking magulang. Ano sabi ng Panginoon? Ang taong nais sumunod sa akin, na panay ang lingon sa kanyang likuran, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ano sabi niya? Bayaan mong ilibing ng patay ang kapwa niya patay. So, ito'y katotohanan na makikita natin, hindi sa lahat ng bagay ang ating pangangatwiran ay gagranted ng ating Panginoon. Sa Bible, walang na pangangatwiran na makikita nato, makikita ka na inunawa ni Jesus. Yun ang isang malaking katotohanan. Sa Lucas sa chapter 14, ay makikita natin yun na basahin natin yung aklat ng Lucas chapter 14, verse 15, ay ganito yung pagkakasabi na salita ng ating Panginoon. Lucas 14:15. Ang sabi ng Bible, ganito. Lucas 14, 15 to 24. So, at nang marinig ito ng isa sa nakakaupong kasalo niya sa dulang ay sinabi sa kanya, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. At dapat sinabi niya sa kanya, may isang nagandang, isang malaking hapunan at marami siyang inangyayahan. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay hinahanda na. At silang lahat na parang iisay na nagpasimulang mga dahilan sa kanya. At sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis. At tingnan, ipinamamani ko sa iyo pagpaumanhinan mo ako. Hindi ko na rin tutuloy yung kabuuan dahil medyo mahaba ito. Pero makikita natin dito ang lahat ng uri ng alibay ng isang tao. Pero ang sabi ng ating Panginoon sa bandang huli ay makikita natin doon na hindi respeto ng Panginoon ang kanilang mga pang-atuwiran. Balik tayo doon kay Marta. Hindi inunawan ni Jesus si Marta. Samantalang ang ginagawa ni Marta ay mga bagay na may kinalaman doon sa gawain na yaon na ginagawa ni Marta para sa kanila, o ginagawa ng Panginoon para sa sambahayan ni Marta. So yan, isang malaking katotohanan. Isa pang halimbawa ay yung ang puno ng igos. Yun yung makikita natin sa Marcos sa chapter 11 verse 13 to 14. Hindi ko na nababasahin ito para hindi tayo pumunsubo pa ng mahabang oras. Pero makikita natin doon
yung po ay si Jesus ay pumunta doon sa isang lugar, nakaramdam siya ng gutom at nakakita siya ng puno ng igos. Lumapit siya sa puno na yaon dahil umaasam na siya may makikitang bunga ng puno ng igos. Pero pagdating mo doon, wala siya nakita, kundi puro dahon. Kaya anong sabi ng Panginoon? Mula ngayon, hindi ka na magbubunga. Ang sabi ng Bible, ang puno ay natuyo. Nakita siyang bunga. Ang sabi ng mga Bible commentaries, Matthew Henry, nung panahon na yaon, kasi na ang Panginoon ay lumapit doon, ang puno ng igos ay hindi kapanahunan para magbunga. Diba may kanya-kanya kapanahunan, may tawag tag-santol, may tag-mangga, diba? May kanya-kanya kapanahunan yun. Pero ang pansinin natin dito, bakit hindi inunawa ng Panginoon? Yung isang aspeto, ugali ng ating Panginoon na dapat din natin maunawaan. Ang talinghaga ukol sa talento. Sa aklat ng Lucas, sa chapter 19, verse 11 to 27, ay pangungusap yun doon sa binigyan ng 2 talento at 5 talento. At ang sabi roon, ang binigyan ng 2 talento ay nagbunga, ng 2 pang talento, ng binigyan ng 5 talento ay nagbunga pa, ng 5 pang talento pero binigyan ng 1 talento. Ang sabi roon ay itinago niya yung 1 talento na yaon at pinabayaan yung nakatago. Ang sabi ng Panginoon, dapat sana inilagay mo sa bangko ng tumubo. Pero ang sabi ng lalaki, nangatwiran siya. Pero ang sabi ng Bible, hindi granted ng Panginoon ng kanyang pangatwiran. Hindi siya inunawa. Yun ang ibig ko pong tukuyin at bigyan ng pansin. Ganon din yung talinghaga ukol sa trabador na inupahan upang magtrabaho sa ubasan. Yun ay makikita natin sa Matthew chapter 20 verse 1 to 16. Isa na namang itong talinghaga na ipinisinalarawan ng ating Panginoon at tungkol doon sa mga trabahador doon sa ubasan. Ang sabi doon, si Jesus ay lumabas ng alas 8 ng umaga at nakakita siya ng mga tao nag-iistoryahan lang doon sa isang kanto at sinabi ng Panginoon, ano't kayo hindi nagsisipag trabaho. Ang sabi ng mga tao, wala pong umupa sa amin para kami ay magkaroon ng trabaho. Sabi na gano'n, pumunta kayo sa aking ubasan at kayo gumawa doon at bibigyan ko kayo ng kaukulang kabayaran. At ang sabi doon, pumunta siya doon, pumunta ang mga tao. Pagkaraan, sabi doon, pagkaraan ng alas, nakatanghali ang tapat, siguro marahil sa panahon natin yun, alas 12, nakakita naman siya ng mga tao na nakatambay. At sinabi niya, bakit kayo inaaksaya nyo ang inyong oras sa pagayong-gayon lang? Sabi niya, wala po kasi umupa sa amin para maghanap buhay. Pumunta kayo sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karapat-dapat sa inyong kaupahan. Pagkatapos ng alas 3 ng hapon, lumabas ulit ang mayaman na yaon at sabi, nakakita na naman siya ng tao nagkakubintuhan doon. At sinabi niya, bakit sinasayang niyo ang inyong panahon? Pumunta kayo sa aking ubasan at kayo magsipagtrabaho doon, bibigyan ko kayo ng kagantihan sa inyong gawa. At pagdating ng alas 5, oras ng sahuran, may kagad yung isipan nagpumasok ng alas 8. Kasi ang unang binigyan ng yung pumasok ng alas 3, binigyan ng 1 talento. Huwag na natin pag-usapan kung gaano yung kung anong halaga ng 1 talento. Kasi hahaba pa yan. Nung makita nung binigyan siya ng 1 talento. Sabi nung pumasok ng alas 8, siguro sa atin, 3 talento. Kasi mula ang tayo, mula alas 8 tayo eh. Ito mga ito. 2 oras lang nagtaan ang buhay. 2 oras lang gumawa. Pero pag sabi ron, matapos, lahat sila pinagbigyan ng 1 talento. Nagreklamo. Hindi makatwiran. Sabi nung unang inupahan.
Tiniis namin ang sikat ng araw sa paghahanap buhay, tapos ipapalias mo kami dito sa mga ubok na ito na 2 oras lang naghanap buhay. Ang sabi ng Panginoon, hindi ginranted ng Panginoon ang kanilang kahanap-buwan. Hindi sila inunawa ng Panginoon. Wala kang makikita na inunawa sila ng Panginoon, kundi ano sabi ng Panginoon, masama ang iyong puso. Ano ngayon kung gumawa ako ng mabuti sa taong pumasok ng alas 3? Di ba kayo nakipagkausap sa akin sa halagang 1 talento? Ay gagawa kayo? Ano ngayon kung gumawa ko ng mabuti? Doon sa nahuli. Yun ang makikita natin doon. Matapos yung kasaysayan na yun, wala kang makikita ng dinrante at sinabi ng Panginoon sa kanyang kwento, o na naman, pasinsahan na ako. Walang pakialam ang Panginoon kung ano ang iyong usapin, kung ano ang iyong problema. Ang importante sa Panginoon, pumili ka kung ano ang gagawin mo. Ito ang dapat natin maunawaan. So, nakita natin ang ilang mga katotohanan sa ating pinag-aaralan sa oras na ito. Ang pangatlo, dito tayo magtatapos. Ang mga tao hindi maaaring hindi pagmalasakitan ng Panginoon. Ito ang isang bagay na dapat na rin natin maunawaan. Na mayroong mga tao talaga na hindi pwedeng baliwalain ng ating Panginoon. Kung unang binigyan natin ng pansin o yung mga bagay minsan hindi natin kakikitaan na sabi doon ay hindi natin makakitang inunawa ng ating Panginoon. At katulad na sinabi ko, hindi sa lahat ng bagay, aspeto ng buhay mo, uunawain ka ng Panginoon. Hindi lahat ng katwiran mo ay uunawain ng Panginoon. Pero luhang mayroong mga tao na sadyang hindi maaaring hindi pagmalasakitan ng Panginoon. Mga tao talaga na talagang hindi kayang baliwalain ng ating Panginoon. Sa Bible, at tulad ng aking sinabi, may mga tao hindi maaari, hindi ipagmalasakit o pagtutulan ng pagmamalasakit ng ating Panginoon. Ang unang halimbawa nito yung babaeng Cananea. Sa Matthew chapter 15, sa verse 22, ay makikita natin yan ang kasaysayan ng isang babae na humingi ng tulong sa ating Panginoon. Mateo sa chapter 15, mas ganda siguro basahin natin. Ganito ang sinabi ng salita ng ating Panginoon. Matthew chapter 15, verse 22 to 28. Ganito ang pagkakasaan. At narito ang isang babaeng Cananea na lumabas mula sa hangganang yaon at nagsisisigaw na nagsisipagsabi, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David, ang aking anak na babae pinahihirapan lupa ng demonyo, na dapat siya'y sumagot at dapat siya hindi sumagot ng anuman salita sa kanya. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya ay pinamanigan na nagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisisigaw siya sa ating hulihan. Datapwat siya ay sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaliligaw sa bahay ni Israel. Datapwat lumapit siya at siya ay sinamba nila na nagsasabi, Panginoon, sa luluhan mo ako. At siya ay sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Datapwat sinabi niya, Oo Panginoon, sapagkat ang aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang Panginoon. Na magkagayon sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ayon sa ibig mo at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon. So, dito natin, alam nyo ang babaeng ito, Cananea. Ang lahi ni Jesus ay isang Hudyo at ang mga Cananea ay isang Hintil.
So, meron silang, kaya yung pagkabanggit ni Jesus sa sinabi niya, yun ay binanggit niya yung kaugalian ng mga Hudyo. Na ang mga Hudyo, hindi nakikihalubilo sa mga hindi, sa mga Kananea. Sabi na doon, hindi ako tinawag tinawag ako para lamang sa bayan ng Israel. Hindi marapat na ang tinapay ay itapon sa mga aso. Grabe yung sinabi, ano? Hindi daw siya tinawag, o hindi daw marapat na yung pagkain, yung tinapay, ay ibigay sa mga aso. Ibig sabihin, talagang didiscriminate niya yung babae. Pero pansinin natin dito, ang sabi ng Bible, siya'y pinahabagan ng ating Panginoon. Sabihin ng babae, "O Panginoon, ako nga'y aso, kami man ay aso, pero huwag mong kalilimutan na ang aso ay umaangot din, nag-aabang din sa bawat mumo, yung piraso na nahuhulog mula sa hapag ng kanyang Panginoon." At ang marinig ito ng Panginoon ay sinabi niya, "O, babaeng malaki ang iyong pananampalataya. Mangyari ang ayon sa iyo." Yun lang yung katwiran na makikita natin na granted ng Panginoon. Marami tayong pangangatwiran. Marami tayong sinasabi sa sarili natin. Ako'y taong busy, ako'y taong maraming ginagawa. Alam ko naman, maunawaan ako ng Diyos sapagkat ako'y wala namang inaagrabyadong tao. Alam ko na unawaan ako ng ating Panginoon bagamat ako'y may pagkukulang sa Kanya. Kalimitan niyan ay kawikaan ng napakaraming tao. Tulad ng sinabi ko, hindi lahat ng bagay ay pagmamalasakitan ng Panginoon. Isa pang bagay dito yung babae inaagasan. Marcos sa chapter 5 verse 25 to 34. Hindi ko na lang basahin. Sabi rito, isang babaeng 12 taong dinudugo. At ang sabi rito, siya lumapit sa ating Panginoon. At sabi roon, siya'y nakaramdam ng kagalingan sa kanyang buhay. At hindi lang talaga pagmamalasakit ang makikita mo sa Panginoon na mangyari yun sa buhay ng babae. Talagang hinangat niya kung sino yung babae na gumawa ng ganun sa kanyang katauhan. Ang isa pang bagay ay si Zaccheo. Sa Lucas sa chapter 19, verse 1 hanggang 10, makikita natin yung pagpupursigi ni Zaccheo. Kung ano-anong ginawa ni Zaccheo para lamang makita ang Panginoon. Hindi na sinabi ni Dr. Lucas kung anong ginawa niya. Kapagkat isa siyang bansot na lalaki. Umakyat siya sa puno. Nakakita ka na ba ng isang kunanong umaakyat sa puno? Paano siya nakakyat sa puno? At ang sabi noon, nung makakyat siya sa puno, si Jesus ay dumaan sa ilalim ng puno na kanyang inakyat. At si Jesus ay tumingala at sinabi, "Zaccheo, bumaba ka dyan. Kinakailangan ako tumulong sa iyo." Isang pagpapakita ng pagmamalasakit sa ginawa ni Zaccheo. Ito yung tinasabi ko na may mga tao talaga na hindi maaaring hindi pagmalasakit ng ating Panginoon. Bumababasa pa rin natin yung sa Lucas sa chapter 7 verse 1 to 9. Ang centurion. Amen. Na yung centurion na yaon ay nanambitan sa ating Panginoon na pagalingin ang kanyang alipin. Pansinin ninyo, yung ipinamanhik ng centurion, hindi naman yung kanyang anak, hindi niya relative. Ang kanyang ipinamanhik ay kanyang alipin, siguro boy niya sa bahay. Tagapag-alaga ng kanyang aso. Kaya, ang mga pastor natin, pag nangangaral patungkol dito, ang binabanggit nila, ang sinasabi nila, a good leader, a good servant. Ang mga tunay daw na leader ay mga taong may mabuting tagapaglingkod.
Leader kasi siya, pero pinaglingkuran niya yung kanyang alipin. Ipinamanhig niya para lang pagalingin. At nang si Jesus ay nasa may bakuran na ng kanyang tahanan, nagpasubo siya ng mga tauhan at sinabi, huwag ka na maglumihan ng Panginoon na tumuloy sa bahay, sa bubungan ng aking tahanan. Sabihin mo lang ang isang bagay, ang aking alipin ay gagaling. Kaya yung mga tunay na leader, nakakaunawa yan ng authority. Ang sabi ng Bible, si Jesus ay namangha sa lalaki ito. At ipinagmalasakit niya ang alipin ng lalaking centurion. Panghuli, sa aklat ng mga gawa, Acts chapter 10, verse 1 to 4, ang sabi rito ay kasaysayan ni Cornelio ng kauna-unahang hintil na kumilala sa ating Panginoon. Ano sabi roon? Inalaala ng Panginoon ang iyong mga panalangin at ang iyong mga paglilimos. Ibig sabihin, ipinagmalasakit ng Panginoon ang iyong mga paglilimos at ang iyong pananalangin ay naging isang mabangong samyo sa ating Panginoon o sa Diyos. Ito sabi ng anghel na sinugo ng Panginoon kay Cornelio. Doon natin makikita na ang lalaki dito ay pinagmalasakitan ng Panginoon at ibibigyan ng pansin. Isang bagay lang ang pinagmamalasakitan ng Panginoon. Ang isang tao lumalakad sa pananampalataya. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng pananampalataya. Kaya ang isang taong walang pananampalataya sa kanyang puso, at ka nang umasa, maunawaan ka ng Diyos. Isang bagay lang ang inuunawa ng tao, ang taong lumalakad sa pananampalataya. Ito dapat natin maunawaan. Nangusap ako sa isang simple na pangungusap. Jesus doesn't really care. Mga bagay, ang una kong binigyan ng pansin, hindi sa lahat ng bagay ay uunawain ka ng Panginoon. Pinangusap ko ito dahil sa panahon natin, pandemic, pandemya, maraming tao, maraming pangangatwiran. At ang iba sa kanila, sobrang expectation nila sa tinatawag na pagmamalasakit ng ating Panginoon. Yes, totoo naman yun, ang Diyos ay mapagmalasakit, pero dapat natin maunawaan, kinakailangan makita sa tao ang tinatawag na pananampalataya sa ating Panginoon dahil ang karakter na ipinakita ng Panginoon dito sa ibabaw ng lupa, hindi sa lahat ng bagay ay inuunawa niya ang atwiran ng lahat ng tao. At hindi sa lahat ng bagay ay nagkita-kitaan siya ng pagmamalasakit. Pero may mga bagay na sadyang hindi niya kaya hindi ipagmamalasakit. Ibig sabihin, na sadyang may mga taong hindi niya kayang pabayaan. May ito ang mga taong nakabalot ang puso nila ng pananampalataya. Tayong lahat ay tumayo. Ang usap ako sa isang mapayak na pangungusap. Sa tutulang, ito isang refreshment. Kaya sa umagang ito, amen, tulad na namin sinabi, marahil yes, totoo, ang Diyos ay mahabagin. Pero dapat natin maunawaan, kailangan makakita ang Panginoon ng pananampalataya sa puso ng isang tao. Napakahalaga pa rin ang tinatawag na aksyon, pagsasagawa ng isang tao sa pagsunod sa ating Panginoon. O sa umagang ito, hindi ka ba tumatanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Ang pagtanggap sa Panginoon ay parati ko kung isinasagawa sapagkat ako po'y naniniwala na may mga tao na may pagkakataon sa isang tao na mayroong pagkakataon na nun lang sa oras na yaon niya talagang willing na buksan ang kanyang puso. At ako'y nagbabakasakali na sa umagang ito na ipinatok ang Panginoon na puso sa umagang ito. Ako'y mananalangin ng isang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Kung ikaw yan, amin mo, meron kang mapagkukulang, pagkakamali, sobrang expectation mo. Minsan yan na nagiging dahilan para pabayaan mo ang relasyon mo sa ating Panginoon.
So sa umagang ito, nais ko na pangunahan ka sa isang panalangin at pagtanda. Gamitin mo mga kakadang ito, dakila at tapat na Diyos. Sa umagang ito, inaamin ko po na may maraming pagkukulang sa iyong harapan. Lord, patawarin mo ako sa pagdidepende ko sa ating mga alibay, pangangatwiran, at pagmangatuwid sa sarili. Kaya sa umagang ito, nagpasya po ako na ikaw ay aking tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kahinaan. At sa gabi po ko, sa umaga po rin ito, nagpasya rin ako na buksan ang aking puso at anilahan ka na pumasok, maghari sa aking buhay. Panginoon, hinihiling ko rin, Panginoon, tanda ng iyong pagpapatawad o God na iyo kong isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan ugal, sa iyong biyaya at sa iyong kapatawaran sa pangalan ni Jesus. Amen. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.